Napansin mo rin ba right now na parang ang bilis lumaki ng mga views natin? Dapat na nga ba tayo matuwa or dapat tayong mainis? So welcome sa Rod TV. Sa video nga na ito, pag-uusapan natin kung bakit noong August 24, 2026 hanggang sa present day, napapansin natin na parang biglang lumalaki ng mabilis ang ating mga views. Dahil nga po yan sa bagong update na ginawa ni YouTube. Uulitin ko, starting August 24, 2026, kapag nagsimulang mag-play ang video kahit sa first frame pa lang, counted na nga po ito bilang isang view. Kapag accidentally mo napindot ang video at nag-play ito sa first frame kahit na 0 seconds pa ito, counted na nga po ito bilang isang view. Kapag napunta nyo nga lang po ng mouse ang isang thumbnail at nag-play ang preview ng isang video, count na nga rin po ito bilang isang view. Kung nakamobile ka at mapascroll ka lang sa isang video, kapag umandar ang video preview nito, counted na to agad as one view. Or mas-scroll mo lang ng mabilis ang isang YouTube short, magka-count na nga po yun ng one view sa YouTube shorts na nadaanan mo. Yung update nga po na ito ay applicable sa mga video formats katulad ng long-form videos, YouTube Shorts, live stream, at YouTube Podcast. Sinabi rin naman po ng YouTube na wala naman daw po itong effect sa ating earnings at sa pagiging eligible natin sa YPP. So right now, hindi na nga po final yung views na nakikita mo sa video mo. Dahil kailangan mo na agad i-add ang engaged views sa advanced mode ng channel analytics mo para makita mo ang engaged views dahil ito nga po ang analytics na kailangan mo tignan kung nag-a-apply ka pa lang sa YPP. Ito nga po kasi yung nagre-represent sa tinatawag na qualified views. Makikita nyo nga po dito, in the last 28 days, meron akong 25,902 engaged view. Pero ang views ko nga daw talaga ay 32,034. Dito sa video ko about sa YouTube updates, meron akong 5,770 engaged views at 5,771 views. So hindi naman to nagkakalayo, so wala akong dapat ikabahala. Mabahala nga po kayo kung sakaling sobrang taas ng views nyo pero ang baba naman ng engaged views nyo. Ibig sabihin lang nun, marami nagkiklik ng videos mo pero hindi po ito pinapanood. Bago tayo magpatuloy, baka hindi ka pa nakaka-like and subscribe, baka naman pindutin mo na yung subscribe button na yan. Para lang rin po sa kaalaman ng lahat, ang engaged views ay sukatan para malaman kung ilang viewers ang talagang nagpatuloy manood ng content mo. Kabaliktaran talaga nito yung meaning ngayon ng views sa YouTube. Dagdag ko na lang rin ang magandang mamonitor nyo nga rin po palagi ang engaged views nyo dahil dito nga po nagmamatter ang revenue calculations ng channel mo. Dahil nga po sa YouTube view count update, sa old rule, kailangan mo ng minimum watch time para mag-count ito as one view. For example, 1,000 na tao ang nag-click sa video mo. Kung 300 lang ang nag-stay para manood, 300 views lang ang magka-count doon. Pero sa new rule, 1 click is equals to instant view. So kung 1,000 ang nag-click, kahit hindi nila ito panoorin, 1,000 views na ang lalabas sa video mo. Ngayon, meron akong tatlong concerns sa update na nangyari. Number 1 is pwedeng malito ang new creators. Kung hindi sila updated or ngayon na lang sila nag-YouTube at mag-upload ulit, baka isipin nila na wow, dumadami ng views ko, so baka good sign to at makampante lang sila. So again, magandang i-check nyo palagi ang engaged views na meron kayo per video. And kung sakaling may kakilala kayong YouTubers at hindi nila alam yung bagay na to or update na to, mas magandang ma-share mo sa kanila ang video na to. And kung sakaling baguhan nga lang po sila sa YouTube at hindi pa nila alam ayusin yung mga analytics nila, baka mahirapan sila mag-toggle ng engaged views sa kanilang analytics kasi nga baguhan pa lang sila. So kung baguhan ka pa lang at hindi mo alam paano i-add ang engaged views, sundan mo na lang nga po yung ginawa ko kanina. Number 2 is baka malito rin ang mga brands or sponsors. Kapag tumaas kasi ang views ng video mo ngayon, baka isipin ng mga brands or sponsors na grabe ang laki pala ng audience mo. Pero in reality, kapag chinek nyo nga po ang engaged views, napakababa talaga ng result. So magandang ma-check mo to palagi para hindi masyadong tumaas yung expectation sa'yo ng mga brands. Number 3, baka maging attractive ito sa gumagawa ng view bot farms. Kasi kung ganito na yung update no, sa pag-generate ng views, edi madali na lang nilang mapalaki ang isang views ng isang video dahil nga sa mga automated plays nila. Although madali naman madedetect ng YouTube yung mga invalid traffic, medyo concerning nga lang kasi baka bumalik nga po sila dito sa YouTube. So I strongly recommend na wag
nyong itatry mag-avail ng mga ganyang services para mag-boost yung views nyo dahil kayo lang rin mahirapan or channel nyo lang rin yung magsasuffer. Ang kulit lang rin ng YouTube no, na naglabas siya ng ganitong klaseng update after niya i-announce na tataas na nga po ang monetization requirement. So, ang dami palaging update na nangyayari. Pasensya na kung medyo late ko na na-announce tong update na to. Gusto ko talaga kasing i-upload ito kapag lagpas na ng August 24 para hindi na masyado nakakalito. So, heads up YouTubers, as of now, meron na lang po tayong 5 months no, para mag-grind, para ma-monetize sa YouTube using the old requirements. Dahil pagdating nga po ng February 1, 2027 ay tataas na nga po ang bagong requirements for monetization. So I suggest na mag-upload na kayo ng mag-upload ng mga videos na ginagawa niyo. So bilang ikaw, tingin mo ba may mga updates pa na gagawin sa YouTube this 2027? Or ito na lahat yun? I-comment mo rin pala sa baba kung anong opinion mo sa bagong update ni YouTube na pinag-usapan natin sa video na to. So panoorin nyo rin pala yung video na lalabas sa end screen dahil kung YouTube Shorts creator ka, kailangan malaman mo yung message ko sa video na ito. Again, this is Rod TV. Thanks for watching and peace out.